Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Mas nagiging malinaw na nga sa taong bayan ang kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Alias Dondon, primary witness ay isiniwalat na ang 2 congressmen at isang senador na di umano'y sangkot sa isabong at konektado din kay Atong Ang at sa pagkawala ng mga sabongero. Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto na itinuturing ngayon ng mga mastermind na itinuturo ni alias Dondon ay di umano'y hindi na mahagilap. Pinangangambahan na nga sa ngayon na umalis na sila sa bansa. Kinasuhan na din sila at itinuturing ng mga suspect sa ngayon. Mga buto ng mga nawawalang sabongero ay maaaring marirecover pa sa ilalim ng Taal Lake. At ito ngayon ang isa sa gawang operasyon ng Philippine Coast Guard at PNP. Senator Bato ay nangangamba na sa ngayon sa maaaring kalalabasan ng investigasyon. Makalipas ang mahigit 4 na taon, ngayon pa lamang naglakas loob si alias Dondon o kilala na si Patidungan na isiwalat ang ginawa sa mga missing sabongero na mahigit 100 ang bilang. Isang malaking misteryo na gumimbal sa buong bansa. Aniya, si ang utak sa kanilang pagkawala. Sangkot din di umano ang aktres na di umano'y karelasyon ni Ang. Merong mga opisyal na matataas na mga opisyal sa bansa ang di umano'y protector dito. Manila Arena, 6-tag derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali. Huwag ka nang matakot. Papasok ka naman namin sa Witness Protection Program. Apo. Tanggalin mo na yung kuwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kuwan mo kaya hindi marinig. Hindi maklaro yung pagsasalita mo. Hindi yung mas mo, mas. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tanggalin mo. Kaya hindi ka marinig. Yan. Okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po ako sa isang entry name na Mac JJ po. Mac? Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila. Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga victim po sa Manila Arena. Sandali. Sabihin mo muna pangalan mo. Pangalan mo. Ako po si Denmark Sinpueco, Edad. 23 years old po. Taga saan? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, Mac JJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ako ng smoke area, meron pong, pagbalik ko po ng cock house, meron pong 8 security na nandun na po, nadatnang ko po ron sa baba lang po ng cock house namin. Ang cock Anong house po nalaman na security? mga nakaitim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po, First time mo yun pumunta sa Manila Arena? bali second time na po. Second time. Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So, maraming beses. Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon. Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin doon sa Santa Cruz. Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa sa Laguna. Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, doon po, nung may entry po ako ng Manila Arena, Mac JJ po ang entry name namin. Pagpunta ko po ng cock house, meron na pong 8 security na nandun na po sa may tapat lang ng cock house namin yung iba po, nandun po sa loob ng cock house ng victim. Ngayon po, ang victim po ron ay yung nasa loob po ng cock house ng mga security ay si
yung tinatawag po nila ng chip. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo? Apo. Dito, andito ngayon, makilala mo? Meron dito? Chip? Pwede pong pakitanggal yung mas. Ha? Mas po nila. Mas? Tatanggalin po. Oo, pakikwan. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban Moses mo, ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patidongan po. Julie Patindungan. Yes po. Siya yung natawag na chief. Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutusan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutusan niya, chip po. Chip po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chip po. Chief. Apo. Bali po, Ang tingin mo, gwardiya, pulis. Bakit chief ang tawag? hindi ko po alam kung Okay. ano kasi po nakaitim na jacket po sila eh. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa House 33G. Yung, kasi po, 32 po kami, 33 po yung house nung biktima. Magkatabi lang po kami halos. Ngayon po, may sa 8 pong security na umakyat dun sa house. 4 po yung pumasok dun sa loob ng house ng biktima. Andun po yung tinatawag po nilang chief. Ngayon po, yung mga tao po ron sa loob ng house, dinatnan po nila, naglilimber ng panlaban nilang manok. Di, maya-maya po, kinuha na po yung mga tao. Ito pong, si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco, hinarang niya po. Sinong siya? Si Patidongan po. Hinarang niya. Opo. Saan palabas? Saan papunta? Palabas po sa house nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang masaklap po. Velasco. Apo. Kumsek, ito bang Velasco kasama doon sa nawawalang anim? Biktima yan? Okay. Kasama doon sa anim yung Velasco. Sige, sige. Apo, sige. sir. Di, maya-maya po, binaba na po nila yung tao. Ang unang-una pong nakuha, si Rondel Cristorum, si Gomez, tapos si Velasco. Tapos po yung Marlon Bakay, dito po sa hallway nakuha ng Manila Arena. Saan nakuha? Sa hallway po ng Manila Okay. Arena, papunta pong house nila. Okay. Hindi na po nakarating ng house si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanilang isang security. Binaba na po siya, tapos ginawa lang po yung dala-dala niyang When you manok. say binaba, saan binaba? Binaba na po ng basement, Basement ng Manila Arena po. Maria Arena. Opo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas po na house Okay. sa 32G po. Ngayon po binaba pa po sila ng basement. Ngayon po Tapos? nung nakuha po yung 4 na tao, naiwan po si Mark Carlos Sabala, tapos si Patidongan po doon sa taas na nagbantay doon sa house ng biktima habang ibinababa po yung mga biktima. Okay. Di siguro po nung mga 1 minuto ang nakalipas, sumunod po ako dun sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po ron sa may basement, tinignan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron pong nakaabang na isang van. May nakaabang puro na isang van na pinagsakyan ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Roel Gomez, and Jean-Claude Inonog. Yung 4 po sa 6 pong nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po, naaktuhan ko po na nakuha, 4 lang po. Pero po yung 2, si James Bakay, si Jean-Claude Inonog, nakita ko na lang po, sinasakay na po sa van. Ma-describe mo yung van na sinakyan nila?
Yung light gray po na van. Light gray na van. Apo. Tapos, ano nangyari? Nung umakyat na po ako ng cock house, bali nung maisakay sila, hindi ko na po bumalik na po ako ng cock house, medyo nagtagal-tagal lang po ako. Kasi nga po, alam ko pa mo, may security pa po sa taas. Maya-maya po, mayroon pa pong dumating na mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Virgilio, tapos si Materiano. Matiliano mukhang. Dito yung last meeting ah. Last po. Matiliano. Apo. Ano pa? Sino pang iba? Si Consolacion, Materiano, Bayog, tapos Bayog. si O, andito rin yung Bayog. Isabela po. Andito ba si Atty. Santos? Atty. Akala ko papuntahin natin dito yung mga tao na yon. The president of Lucky 8 Star Quest. Bakit wala sila? In the meantime, Mr. Chairman, I take Yes, sir. note of the presence of Attorney Raymond Fortun. I would just like to find out if he's here as a resource person or as a counsel, just for clarification. Attorney Raymond Fortun. Atty. Raymond Porton? Good morning. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Senator. Yes, sir. Well- I'm here merely as a assisting counsel, not As a counsel. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mr. Yes, Chair, attorney. yes, to answer your query, during the last hearing, we were able to present Virgilio Bayog, Roberto Matiliano, and Mark Carlos Zabala. Mr. Chairman, they were here during the last hearing. Yes, and but this committee was able for this hearing, we also sent you subpoena for these people to be here. Unfortunately, these people are not present today, Mr. Chairman. Why? They would be submitting their medical certificate. Medical because- agad, hindi pa. May sakit pala. They are indisposed, Mr. Chairman, as Ano? well as other security personnel. We were already able to furnish the committee secretary copies of their medical certificate or antigen. Anong laman ng medical certificate, attorney? Mr. Chairman, Anong laman ng medical certificate? that they are not fit to appear and Wow. be present today's proceeding, Mr. Chairman. Kalalaki na katawan nun dito. Siga pa nga yung isa nagsalita dito eh. Tapos may sakit na pala ngayon. Yes, Mr. Chairman. Actually, Mr. Chairman, we are just complying with the protocol of this honorable committee, Mr. Chairman. Positive? Positive ba? Positive? There are as to the other personnel, we already submitted their antigen results, and some of them were yielded positive, Mr. Chairman. Positive. Pwede ba natin ipa-swab para malaman kung positive yun? So far, as far as the committee secretariat is concerned, wala doon sila na-receive na medical certificate certifying na positive sila. We submitted earlier, Mr. Chairman. Meron? Nag-positive silang lahat? We are just checking, Mr. Chairman. Ha? Siya again, attorney? We are just checking if it was already submitted to the committee secretary. Okay, sige lang. Thank you. Papulapin natin yan mamaya. Please, continue. Alias RV. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, meron pong umakyat na 5 security na si Virgilio, Materiano, si Consolacion. Sandali lang. Paano mo nalaman ang mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security,
pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturean ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron pong picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit. Opo. Yung mga, Nakita mo. opo. Anong ginawa nila? Iklaruhin mo. Paano yung ginawa? Pagdating po nila, Magpalabas ng ng mini cockpit or studio. Ang tawag dito studio. At pinapayagan namin kayong magpasugal sa territory, within the territory ng online, by air or by land. Ibig sabihin nun, pwede tayong gumamit ng online na telepono. At pwede tayong tumaya sa betting station na may ticket. Ang betting station na may ticket, bawal pa dahil may mga, nung time na yan, bawal pa. Dahil may mga COVID nga, bawal yung mga walk-in, bawal yan. So doon kami nag-start, yung tinatanong ni Senator Tolentino, bakit nakapagsimula ang laki? Noong time nung panahon ng COVID, nagsimula kami July 15. Kung kukumpletuhin ko rin itong kwento to para makita niyo yung conspiracy. Kung bakit, kung sino ang mga involved dito. Huwag nyo kami i-condemn na guilty kami dyan sa mga nawawala. Dahil, sasabihin ko rin kung bakit. May isang nawawala dyan eh. For the record, I will just cut you short. For the record, this committee is not condemning you for the disappearance of the 34 people. Hindi po namin kayo kinukondem. So, please continue your explanation. Bakit laging binibintang yan? Bakit lagi sa tatlong area mo lagi nangyayari kung may nawawala? Kami lang po ang pinakamalaking operasyon. Sa amin lang po talaga lumalaban ang mga nagsasabong sa buong Pilipinas. Pero yung iba lumalaban sa amin, yung iba lumalaban din si Kilabong Pineda, yung iba lumalaban din kila Tevez. So lahat lumalaban din, umiikot din yan. So I just want to make it clear. Kaya nakasentro dito sa kumpanya ninyo yung investigasyon, hindi nakasentro kay Bong Pineda, hindi nakasentro doon sa ibang mga licensee because yung tatlong mga sabungan kung saan last known location ng mga missing victims, doon sila nalulocate bago sila nawawala. Before they were reported missing, doon sila sa ratong sabungan yan na pinag-aari ninyo. Kaya bakit naman namin imbestigahan yung ibang licensee na sa inyo naman yung tatlong sabungan? Kaya klaroin ko lang sa iyo, we are not singling you out. This committee is very fair enough. Kaya nga pinatawag ka namin to provide you an avenue to clear your name. Kung indeed, wala kayong kilalaman dito sa disappearance ng 34 na tao. Kaya pinatawag namin kayo and we are giving you the opportunity. But before you continue, please, I would just like to recognize Senator Grace po. For a while. Break muna, break. Okay, thank you. Senator Grace po. Thank you po, Mr. Chair. Actually, alam naman natin na may pending application ng franchise yung Lucky 8. At nung ito'y dumating sa amin, no, sa committee namin, syempre bago itong ganitong klaseng pasugalan na humihingi ng prangkisa, talaga. So, kailan kayo nilipat sa provincial jail from Pagsanhan? February po ata. February. So, pagkatapos nun, ano nang nangyari sa inyo? Pagkatapos na doon sa Pagsanhan? Doon po, nung kami kinasuran na po, nag-ano na po, yung mga kasama namin, nagpiyansa, kami po, hindi po namin kaya. Kaya napipilitan po kami mangulungan po. Meron ka sinabi about yung nag-ring yung cellphone mo, tapos tinanong ka kung sino? Apo, yun po yung, yun po yung taga Mandaluyong po, yung pong isang boss po namin. Anong pangalan? Ronquilme po. Ronquilme. Ronquilme. Anong first name?
Alejandro po. Alejandro? Opo. Tapos, Noong pong sinabi po sa akin, bakit daw tawag ng tawag yun? Sabi ko po, maglalaban po kasi kami ng manok, kinabukasan po. okay. Kinaumagahan po, maglalaban po kami ngayon. Ang sabi po sa amin, sige, sagutin mo, papuntahin mo. Pag pinapunta mo yan dito, nakuha namin yan, pauuwiin namin kayo. Yun po ang sabi. Kaya ngayon po, sa akin po, pinapunta ko po. Pumunta naman. Opo. Pumunta po. Saan pumunta? Sa Santa Cruz din po. Sa bayan po. Sa Tulay po. Tulay. Opo. Tapos, Doon po nila inuli yung tao. hinuli nila Opo. May dala pong manok. si Ronquilme. Opo. Saan nila dinala? Binukod po nila sa amin yun. Dinala po nila sa Lumban. Lumban. Opo. Tapos, Kinasuhan din po ng drugs. Hanggang sa nakapagpiyansa po agad. kinasuhan rin ng drugs. Opo. Sa Lumban, Laguna. Opo. Hindi sa Pagsanhan. Hindi po. Binukod po kami kasi po tatlo po ginawa po sa amin eh. 3 bata, 3 po matanda doon sa Lumban po. Tapos yung 3 bata sa Pagsangan po. Tapos, Nung makasuhan na po kami, wala na pong hanggang sa nandito na po kami, nangungulong po kami. meron kang sinabi sa affidavit mo doon sa NBI, nasabi mo, hindi kayo pinatay dahil may umarbor sa inyo. Sino bang umarbor sa inyo? Si Mayor Voltaire po daw. Mayor Voltaire. Voltaire Taga Malaya po yun. Malaya. Opo. Siya ang Ang tumawag po daw kay Boss Atong. tumawag kay Boss Atong. Opo. Na ano? Na inarbor po daw kami kaya kami nabuhay. Kaya kayo Hindi pinatay. kasi narbor kayo. Opo. Voltaire na sir, Mayor Voltaire. Anong last name ng Mayor Voltaire yan? Yun lang po pagkakakilala ko po doon eh. Ano na po yun eh, stroke na po ngayon eh. Na-stroke? Opo. Na-stroke na po ngayon. Pero nung 2020, Mayor siya na anong bayan? nang punta po. Ha? Punta. Punta? Opo. Punta Rizal. Opo. Ano na po yun? Ex-mayor po. Ex-mayor. Ex-Mayor. Opo. Tapos yun, na-stroke na. Opo. Siya daw ang tumawag. Opo, opo. Kanino? Kay Mr. Atong po. Mr. Chairman, Yes, sir. paano mo nalaman Nung po, na inarbor kayo? dumalaw po sa amin yung lola po nung kasama po namin, kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Voltaire. Tumawag siya kay Boss Atong. Kung hindi, matitiklop na kayo noon. Si po daw Mayor Voltaire ay may kaugnayan po sa kanila. Kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kaagad. Oh, Boss Atong. Pero Boss Ato. Yun na. Ang tawag Sana itong oras na ito matawagan, wala kasi akong kilala. Una-una, hindi talaga ako nagmimemorya ng pangalan. Sana matawagan kagad ngayon yan, yung mayor na yan, para malaman kung kilala niya ako. Kung nakakausap ko kung oras na ito, sana matawagan. So ikaw, ang sinasabi mo, wala kang kilalang Mayor Voltaire. Hindi ko, wala. Dating Mayor Your Honor. Punta Rizal. Wala akong kilala na ganyan, wala talaga. Alright. Siya, Yun ang ko, sir, yung Mayor Voltaire pala ng Halahala Rizal. Dating mayor ng Halahala Rizal. This is according to the affidavit sa NBI. Apo. Wala na ngayon yung mayor na yun. Nasa kapatid ko po. Buhay na? Ay, buhay pa? Apo. Buhay pa po. O, pwede tanongin ng committee. Anyway, if you don't mind, Mr. Chairman, mayroon akong Yes, sir. Go ahead. Go ahead. Kay Mr. Ang.
Ah, granted na mayroong chope. Granted, palagyan na natin na mayroong mga nagchochope sa kwento at saka sa mga balitaan natin. Wala ba sa rules ng isabong how to sanction these game fixers? Ano ang mga rules ninyo pagka gano'n? Hindi ba dapat masyadong malaganap yung isabong para hindi natin intindihin yung sinasabing mga chope-chope na yun. So, ano ang mga rules or mga sanctions na ginagawa ninyo kung merong chope na nangyayari? Your Honor, ang chope nga kasi, kapareho niya, sa ordinary sabungan, pag may chope, yung ordinary to, yung without yung mga online na yan. Pagka yung chope doon, talagang hindi nila tinutuloy, sinasaktan ng tao, kung anong ginagawa. Ngayon dito sa amin, hindi rin namin, kasi hindi namin malalaman, pag meron kami nakita na alanganin, magre-request silang palitan lang namin ng manok. Ngayon, yung sinasabi nila na nanyupi sila, pumusa sila, Your Honor, hindi namin malalaman talaga yun. Kasi, pag nakita namin may depresya, papalitan lang namin ng manok or hindi namin ipatutuloy yun. Ganun ang mangyayari. Pero hindi namin malalaman Your Honor ng chope kasi hindi kami ang kapustahan. Ang kapustahan nila, taong bayan papasok lang sa makina, tapos withdrawin nila. Mahirap po matrace Hindi basta-basta matitrace ang chope Ngayon, hindi ko alam kung paano ginagawa nilang chope, bakit nakakapusa sila ng gano'n sa kabila. Tapos isang grupo pa nga sila. So, sa inyong, ano ba tawag sa inyo rito? Kayo yung namamahala Like for example, Lucky 8. Ano kayo sa isabong? Kayo operator? Nung isabong? Service provider lang kami, Your Honor. Service provider kayo ng isabong? Yung lahat ng mga nagsasabong po sa amin, member namin, tapos ibinebenta lang namin sa kanila yung palabas namin sa mga tao. Tapos kumukuha lang kami porsyento ro, tapos doon kami binibigyan namin yung kalahati sa mga agents, sa mga ganyan. Tapos, total, mukhang ayaw suspindihin ng pagkor yung isabong muna habang nag-iimbestiga, no? Hindi ba kayo dapat gumawa ng paraan na magkaroon kayo ng mga sanctions o mga rules dyan sa mga game fixers? binabantayan po namin, pero talaga, wala naman po talaga, ako, sa aming pananaw, walang chope Kasi, tuloy-tuloy ang sabong, wala namang sinasabi lang na nyonyope sila, base doon sa sales, sa history nila, nakikita ko, bakit nila kinukontra lagi ito? Pero yung isa ni Inonog, nakalaban pa nung manok ko Kabuti pa ako natalo doon. So, paano ko sasabihin chope yun, Your Honor? So, basta sa amin, talagang group kami Imposible makapasok ang chope pag hindi talaga is either pininas mo yung manok, pero sarili namin manok, I don't think na may gagawa ng ganyan Kasi membership to Alright, Mr. Chairman, perhaps pagkatapos dito sa we can hear from Mr. Butch Inonog na ilang beses na banggit kanina. Yes, sir. Yes, sir. May isa pa po yata yung kasabay niya. Section? Okay na po. Okay ka na? Section. Andito yung dalawang section kayo. Sige, muna. 1 minute suspension muna, sir. Mag-CR muna ako sandali. 1 minute. Pwede niyo pong habang nagpapahinga, kain na muna tayo. Thank you. Head person boarded the silver Toyota Wigo and waited for the convoy of other vehicles that left the arena, which were believed to be where the suspect and the victims are on board.
As you can see, the convoy of vehicles were composed of black van followed by silver Toyota Wigo, white van,